Sa kaarawan ng anak kong lalaki, ang asawa ko ay nagtaksil sa akin at isinama ang anak namin para magdiwang kasama ng dati niyang kasintahan. Pero aksidente niyang pinakain si Kyle ng pagkain na nag-trigger ng kanyang kakaibang sakit. Lahat ng karaniwang gamutan ay walang naging epekto. Pumunta ako sa tatay ko at kinuha ang lihim na gamot ng aming pamilya. Sa tulong nito, dapat bumuti ang kalagayan ni Kyle. Ang sakit ng batang ito ay talagang nakakalito. Maliban kung makakuha ka ng malamat na esensya ng Revita mula sa nangungunang lahi ng mga mediko sa mundo, ang linyang Medico Verde. Hindi maganda ang prognosis. Kyle, nakuha na ni nanay ang gamot. Gagaling ka pagkatapos mong inumin ito. Heto. Ipag, sapat na ang paghihirap ni Kyle. Huwag mong subukang saktan siya gamit ang mga kahina-hinalang gamot pambaryo na ito. Hindi ito gamot pambaryo. Ito ay isang lihim na gamot mula sa linyang Medico Verde. Kahit hindi nito mapagaling ang sakit ni Kyle, kaya nito pang palubagin ito. Mahal, totoo ba ang sinasabi mo? Ang gamot na ito ay galing sa linyang Medico Verde? Leon, susuportahan mo rin ba ang kalokohan niya? Isang simpleng may bahay lang siya. Paano niya makikilala ang sino man mula sa linyang Medico Verde? Sa tingin ko, sinasadya niya ito. Ito ang gamot na magliligtas buhay kay Kyle. Leon, tulungan mo ako! Pinapatay niya ako! Elena, anong ginagawa mo? Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan si Yvonne? Yvonne, ayos ka lang ba? Leon, nasa bag ko may gamot akong pinagagastusan. Binili mula sa linyang Medico Verde. Hindi ito kasing galing ng esensya ng Revita, pero kaya nitong palubagin ang kasalukuyang pag-atake ni Kyle. Hindi dapat uminom ng kung anong gamot si Kyle ngayon. Sinisikap iligtas ni Yvonne si Kyle. Bakit ka ngayon nagkakagulo? Kyle, Kyle, anong pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Kyle, nagising ka na rin. Hindi mo alam, ang nanay mo muntik na akong mapatay kanina. Nanay, pwede bang tumigil ka sa pagiging isang bata? Inililigtas ako ni Tita Yvonne. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Kyle, huwag mong sabihin iyan. Nanay mo pa rin siya. Mali ba ang sinabi ko? Isang baliw lang siya. Ganap siyang nawawala sa sarili. Kung talagang nagmamalasakit siya sa akin, dapat siyang ipadala sa isang mental hospital para magamot. Pakawalan mo ako, Leon de la Cruz. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Hindi ako may sakit. Elena, masyadong hindi matatag ang emosyon mo. Pumunta ka sa ospital ng pag-iisip at pag-isipan mong mabuti ang mga ginawa mo. Kapag naunawaan mo na ang pagkakamali mo, susunduin kita pauwi. Dalawang taon na ako sa psychiatric hospital. Kyle, gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Asawa. Gusto ko ng asawa. Asawa. Gusto ko ng asawa. Gusto kong maligo. Asawa. Sino ang mabuting bata? Ako ang mabuting bata. Asawa. Ayoko ng injection. Nurse. Elena Verde. Magpapakabait ako. Gagawin ko ang lahat. Ayoko ng injection. Nandito ang pamilya mo para sunduin ka pa uwi. Binibining Harris, sumakay muna tayo sa kotse. Nang malaman kong susunduin ako ng pamilya ko, akala ko sila iyon. 14 na taon na ang nakalipas. Pinutol mo ang ugnayan mo sa Ginoo at tinalikuran ang relasyon ninyong mag-ama para sa lalaking iyon. Isinuko mo ang iyong katayuan bilang nag-iisang tagapagmana ng maalamat na linyang Green Medicus. At ano ang nangyari? Ikaw ay ikinulong sa isang mental institution sa loob ng 2 buong taon. Ni minsan, hindi ka nila dinalaw. Binibining Harris, matapos ang lahat ng sakripisyong iyon, ano ba talaga ang nakuha mo? Tumigil ka. Binibining Harris, sumama ka sa akin pa uwi. Labis na nangungulila sa iyo ang Ginoo.
Ang kanyang kalusugan ay hindi na tulad ng dati. Kailangan ka ng pamilya para mamuno. Ito ay isang kontratang binuo ng Ginoo mismo. Kung ikaw ay sang-ayon, hindi ka na magiging iyong may bahay na umiikot lamang sa mag-amang iyon. Ikaw ay muling magiging ang kilalang nag-iisang tagapagmana ng maalamat na linyang Green Medicus. May kapangyarihan, namumuhay ng marangya. Nang ako ay nasa ospital, tinitiis ang lahat ng paghihirap. Ang mag-amang iyon. Ang tanging motibasyon ko para magpatuloy. Binibining Hayres. 15 taon. Hindi ako makapaniwalang 15 taon ng buhay ko ay hindi nakuha ang kanilang tunay na pagmamahal. Bago ako gumawa ng anumang desisyon, kailangan kong umuwi muna. Anong ginagawa niya rito? At suot pa niya ang pajamas ko? Ang tagal mo nang may sakit at walang babaeng nag-aalaga sa bahay. Nagalok si Yvonne na dumating para alagaan tayo. Tumito siya dahil sa kabutihan ng kanyang loob. Wala siyang pajamas, tita. Anong problema kung isusuot niya ang damit mo? Ma, bakit bigla kang naging kuripot? Kumain muna tayo. Ate, sinabi na ng kuya ko, dahil nakauwi ka na, halika umupo ka. Huwag kang tumayo lang dyan. Ate, narinig kong uuwi ka, kaya sinikap kong makipag-ugnayan sa angkan ng berdeng manggagamot at makuha ang resipe ng gamot na ito. Subukan mo. Huwag mong maliitin ang gamot na ito. Ang buong kalderong ito ay nagkakahalaga ng $38,000. Sa 2 taon mong nasa ospital, sigurado akong hindi ka nakakain ng ganito kaganda. 38,000? Ang mahal naman yan? Sayang lang sa kanya. Hindi niya yan karapat-dapat. Yvonne, hindi mo na dapat ginawa yan. Basta't maalagaan ko kayong dalawa ng maayos, maliit lang ang pera. Salamat. Mahal. Huwag mong sabihin na wala kang anumang gustong sabihin sa akin? Ako, 2 taon na. Akala mo ba patay na ako? Sa tingin mo ba, patay na ako? Nanay, pwede bang tumigil ka sa pagiging paslit? Kung hindi lang dahil na sobra ka kay tita, ipapadala ka kaya ni Itay sa ospital para magmuni-muni? Pero ang dinurog niya ay ang gamot mong pangligtas buhay. anong lakas ng loob mong sabihin yan? Isang may bahay lang. Saan ba naman niya nakuha ang mga tabletang ito? Kung kinain iyon ni Kyle, baka patay na siya ngayon. Alam mo ba kung magkano ang nagastos ni tita para panatilihin ang kondisyon ko sa nakalipas na 2 taon? Ilang pirasong gamot ang binili niya mula sa angkan ng berdeng manggagamot. Ikaw, ito ang panig mo sa isang dayuhan? Ate, huwag mong sisihin sina Leon at Kyle. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dahilan ng lahat. Nag-alala si Leon na baka hindi ka stable ang emosyon at baka may gawin kang masama ulit. Kaya kanya ipinadala sa mental hospital. Sinadya mo ito. Ikaw ang nagpadala sa akin sa mental hospital. Dapat sana na natili ka na lang sa ospital. Baliw ka. Pwede bang tumigil ka sa pagkagat na parang asong ulol? Kyle, ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo? Humingi ka ng tawad sa nanay mo. May mali ba akong sinabi? Hindi ako makakakain kung nandito siya. Kayo na lang kumain. Kyle. Kyle, paano mo nasabi ang ganyan tungkol sa nanay mo? Tita, sinasabi ko lang ang totoo. Hindi siya karapat-dapat maging nanay ko. Mas para kang nanay ko. Bakit hindi na lang siya namatay sa mental hospital? Kyle, kakauwi lang ng nanay mo. Kahit na totoo yan, hindi mo dapat sinabi ngayon. Labinlimang taon na ang nakalipas dahil lang sinabi ni Leon de la Cruz na magiging mabuti siya sa akin. Naaalagaan niya ako, isinuko ko ang lahat. At sa huli, ang nakuha ko lang ay dapat namatay ka na lang sa mental hospital. Kung hindi na ako ang pinakamamahal niya, ang huling pagkain na ito, ang magiging paalam ko.
Daphne, desidido na ako. Aalis na ako sa pamilyang ito. Daphne, desidido na ako. Aalis na ako sa bahay na ito. Mahal? Anong sinabi mo? Aalis ka sa bahay na ito? Hindi. Mali ang narinig mo. Buti naman. Akala ko kasi, aalis ka agad pagkatapos mong umuwi. May pakialam ka ba talaga? Kung mananatili ako o aalis? Mahal, bata pa lang si Kyle. Huwag mong isipin ng labis. Masayang masaya kaming lahat na nakalabas ka na sa ospital. Tingnan mo, naghandog pa si Kyle ng regalo para sa pag-uwi mo. Sige na, ibigay mo sa nanay mo. Oh, di ba? Nagmamalasakit din siya sa'yo. Nagkakamali lang talaga. Kalimutan na natin yon bilang pamilya. Malapit na ang kaarawan ko. Samahan mo ako, ha? 2 taon. Buong 2 taon. Ang paghihirap na tiniis ko sa ospital ng mga siraulo at sa mga salita mo. Isang pagkakamali lang. See? Ay, salamat mahal. Kumain na lang tayo sa labas. Huwag ka nang magluto ngayong gabi. Tay, naghirap si tita para makiusap at makakuha tayo ng reserbasyon sa angkan ng berdeng manggagamot. Sa ang orden ng Zen, tayo kakain ngayong gabi para sa kalusugan. Isang putahe lang doon. Libo-libong dolyar ang halaga. Kung isasama si nanay sa ganoong okasyon, nakakahiya lang. Pasensya na, mahal. Nakalimutan ko talaga yon. Ayos lang. Hindi madaling makipag-ugnayan sa angkan ng berdeng manggagamot. Dito na lang ako kakain sa bahay. Siguro si tita na yon. Tita, nandito ka na pala. Leon, handa ka na ba? Naghihintay na ang kotse sa labas. Ay, ate, nakalimutan kong galing ka pala sa mental hospital. Gusto mong sumama? Ayos lang. Mag-enjoy kayong dalawa. Bakit mo pa siya isasama sa ganitong okasyon? Matandang babae lang naman siya. Paano siya makakasama sa ganyan? Kyle, Mali ba ang sinabi ko? Ang ibig kong sabihin, si Mama. Lahat ng ginagawa niya ay labahan at pagluluto. Talagang wala siyang silbi. Ngayong tayo ay makakapasok na sa angkan ng berdeng manggagamot. Hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa koneksyon ni tita? Leon, tungkol sa kwintas na ibinigay mo sa akin kahapon, hindi ko mahanap ang libreng regalo. Lagi naman may kasama noon. Yvonne, mali ang pagkakaalala mo. Tita, talagang mali ang naalala mo. Hindi pwede. Palagi akong doon namimili. Lagi silang may kasama. Nasa parehong kahon dapat ito. Kung hindi ka naniniwala, buksan mo at tingnan mo. Dapat may bracelet sa loob. Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Ay naku, hindi mo. Binigay sa asawa mo yung libre, ano? Mahal, ako. Ayos lang. May dinner ka pa naman, di ba? Sige na, huwag kang mahuli. Tama. Tay, may handaan. Tara na, wag nating patagalin si tita. Oo, Leon. Naghirap ako para makahanap ng isang junior disciple mula sa angkan ng berdeng manggagamot para gamutin si Kyle. Talagang hindi tayo pwedeng mahuli. Disipulo mula sa angkan ng berdeng manggagamot? Tita, ang galing mo. Nakakuha ka pa ng ganoong importante? Tara na, Tay, umalis na tayo. Mahal, hintayin mo ako sa bahay. Pagkatapos ko, uuwi ako at babawi ako sa'yo. Pangako. Tara na. Maligayang kaarawan, Nay. Ito ang regalo ko para sa'yo. Salamat, Kyle. Sa lahat ng mga taon, salamat lahat sa iyo. Ibinigay mo ang lahat para pagbuklurin ang ating munting pamilya sa pag-aalaga ng maayos sa akin at kay Kyle. Kaya nagkaroon ako ng panahon para magsumikap at itayo ang karera ko. Mula ngayon, ang mga regalo sa asawa ko dapat ang pinakamaganda sa buong mundo. Nay, karapat-dapat ka sa pinakamaganda.
Kaya, ang pinakamagandang regalo ay libre lang na walang may gusto. Sabi ng maestro, kapag napirmahan na ang kontrata, kailangan mong putulin ang lahat ng koneksyon sa kasalukuyan mong buhay. Si Hello? Ma, umuwi ka na ngayon. Si Dad at si Tita Jo. Dad, Anong nangyari? Kyle, kumalma ka at sabihin mo sa akin. umuwi ka na lang ngayon. Huwag ka nang magtanong. Ihatid mo muna ako sa bahay. Yung kasunduan. Pipirmahan ko yan pagkatapos kong ayusin ito. Kyle, anong nangyari sa tatay mo? Yvonne, uminom ka ng tubig na may pulang asukal, makakatulong yan. Salamat, Leon. Dalawang araw bago ang regla mo, naalala ko sa'yo. Alam mong hindi ka dapat nilalamig sa mga araw na ito, pero ang nipis ng suot mo. Hindi mo ba alam na kami ni Kyle ay nag-aalala sa'yo? Sige. Alam kong mali ako. Pero nakikipagkita ako sa estudyante ng isang kilalang doktor. Kailangan kong mag-ayos. Para sa'yo at kay Kyle. Konting lamig lang yan. Kung hindi ako nag-aral sa abroad, kami kaya ay magkasama pa rin? Baka kasal na tayo ngayon. Yvonne, kulang ka lang sa pagiging mainit-init. Siya, Oh, nauuhaw ako sa init mo. Pero alam ko ang sinasabi ko. Leon, wala si Elena Verde. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hiwalayan mo siya at pakasalan mo ako, okay? Dad, nandito na si Mom. Yvonne, magpahinga ka na. Mahal, huwag kang mag-isip ng kung ano. Nahimatay si Yvonne sa dysmenorrhea. Nagpapahinga lang siya dito. Nahimatay. Ibig sabihin, pwede na siyang matulog sa kama natin? At kasama ka? Elena, ano ba ang pinaghihinalaan mo? Mahal, 15 taon na tayong kasal. Ganito nakalaki si Kyle. Ano pa ba ang tungkol sa akin ang maaari mong ipag-alala? Leon, masakit ang tiyan ko. Sa study room ka matulog ngayong gabi. Masama ang pakiramdam ni Yvonne. Kailangan ko siyang alagaan. Siya, sa study room na lang ako matutulog. Gayunpaman, hindi na ako mananatili sa bahay na ito ng matagal. Kanina, sinabi kong hindi komportable ang hot water bottle, kaya pinainit niya ang kanyang mga kamay at tinulungan akong magpainit ng tiyan ko. Mahigit 1 dekada na kayong kasal. Hindi kanya kailanman trinato ng ganoon. Paano ka nakakapangahas? Na walang hiya pang manatili sa bahay na ito? Wala ka talagang hiya. Ano ang gusto mong sabihin sa akin sa pagsasabi nito? Nagmamayabang? Ang pakakasal sa'yo ay dahil lang sa sobrang sakit na naramdaman niya nang umalis ako. Hindi mo alam, 'di ba? Para hindi ka mabuntis, umiinom siya ng birth control pills. Huwag mong subukang maghasik ng away sa pagitan namin ni Leon. Si Kyle ang patunay ng pagmamahal niya sa akin. Sinabi ba niya sa'yo na IVF lang ang pwede mong gawin?
Iyon ay dahil ako ay ayaw magdusa sa pagbubuntis. Kinolekta ang aking mga itlog at ginamit ang iyong sinapupunan para ipanganak ang aming anak. Yun lang. Alam mo ba, sino sa palagay mo ang tunay na ina ni Kyle? Ano ang sinabi mo? Sabi mo, kung alam lang ni Kyle na ako ang tunay niyang ina, siguradong masaya siya. Imposible. Si Kyle ang anak na dinala ko sa loob ng 9 na buwan. Ang anak na ipinanganak ko. Tama. Ang hirap siguro nung 9 na buwan na dala-dala mo siya. Sayang, anak ko siya. Yvonne, Tita, nasaan ka? Elena Verde. Alam mo ba? Kung mangyari ulit iyon, kung nasa parehong sitwasyon tayo ulit, ipapadala ka pa rin ni Leon sa isang mental institution para protektahan ako, ang tunay niyang minamahal. Ikaw? Yvonne, Tita, nasaan ka? Yvonne. Yvonne, ayos ka lang ba? Tita, ayos ka lang ba? Hoy, huwag mo akong sasaktan. Hindi ko naman sinasadya na makialam sa inyong dalawa. Sabi ko sa'yo, basta masaya si Leon, pwede akong umalis. Yvonne, ayos na ngayon. Nandito na ako. Leon, hindi ko siya tinulak. Huwag mo siyang hawakan. Napakasamang babae mo. Hindi ko siya tinulak. Siya lang ang gumawa niyan. Nag-slap din siya sa sarili niya. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Asawa mo ako. Elena, paano ka naging ganito? Mahal? Maniwala ka sa akin isang beses pa. Leon, kalimutan mo na. Sabihin na lang nating ako ang nahulog. Huwag kang magalit kay Elena. Talagang nabigo mo ako. Yvonne, nasaktan ka ba? 15 taon. Leon, 15 taon na tayong mag-asawa. Ni konting tiwala, wala ka bang maibigay sa akin? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Magfa-frame siya sa'yo at sasaktan ang sarili niya ng ganito? Elena, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Nanay, lumampas ka na. Hindi ka ba makapagpakatao? Yvonne, pasa-pasa na ang kamay mo. Dadalhin kita sa ospital. Ngayon naiintindihan mo na, di ba? Ikaw lang ay isang hindi minamahal na kapalit. Mag-give up ka na lang ng maaga, kawawang nilalang. Leon, talo na ako. Akala ko ang katapatan ay makakabawi ng pagmamahal mo, pero mali ako. Sa palabas na ito oras na para umexit ako. Leon? Kyle? Ikaw at ang bahay na ito. Wala akong gusto sa alinman diyan. Bini-bini, mula sa sandaling pumirma ka ng iyong pangalan, mula sa sandaling iyon, hindi ka na ang parehong tao, ang inaapi na may bahay noon, kundi ang nag-iisang tagapagmana ng linyang Verde Medicus. Ang nag-iisang tagapagmana, ang pinakamarangal na figura sa buong mundo ng medisina. Ang sandaling ito 15 taon ko nang hinihintay. Sige, tama na. Samahan mo akong dalawin ng tatay ko. Bini-bini, sandali lang po, kukuha ako ng sasakyan. Birthday party ng asawa ko. At wala akong kaalam-alam. Daphne, kailangan kong asikasuhin ang isang huling bagay para tuluyan ko nang maiwan ang nakaraan. Siya, Tara na lahat, tagay! 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 Maligayang kaarawan, Leon. Layuan ang lahat ng masamang swerte.
Ilayo ito ng malayo. Salamat. Siguro yun ang sorpresa na inihanda ko. Bubuksan ko ang pinto. Yvonne, anong problema sa ugali ng waiter na yon? Nasaan na ang mga gamit? Ate, sana nagpaalam ka muna bago ka pumunta. Mahal, anong ginagawa mo rito? Birthday party ng asawa ko ito. Bawal ba akong pumunta rito? Ate, ano pong pinagsasasabi ninyo? Dahil nandito na kayo, maupo po kayo. Tita, anong dala ninyo para kay Papa? Leon, naaalala mo ba bago tayo nag-aral sa abroad? Bumili ka ng magkapares na singsing, isang pares para sa ating dalawa. Pagkalipas ng maraming taon, sira na ang singsing na iyon. Kaya pinagawa ko sa isang artisan ng bagong pares na gawa sa ginto bilang regalo para sa iyo. Wow, tita, ang romantic mo naman. Papa, isuot mo sa kanyang daliri. Yvonne, hindi ko akalain na naaalala mo pa iyon. Pero napakamahal ng regalong ito. Basta nagustuhan mo, gagawin ko ang lahat. Hindi tulad ng iba na pumunta sa iyong birthday nang walang dala at hindi inimbita. Oo nga pala, may dala rin ako kay Kyle ng kaunting bagay. Tita, birthday po ni Papa ito. May regalo din ako? Ito ay imbitasyon sa charity gala na inoorganisa ng Green Medicus Lineage. Kung magagamit mo ang pagkakataong ito para makipag-ugnayan kay Pantas Verde mula sa pamilyang Green, Kyle, maaaring tuluyang gumaling ang kondisyon mo. Tita, ikaw, ang pinakamagaling. Yvonne, nag-effort ka ng ganito para kay Kyle. Salamat, Yvonne. Mahal, medyo nasobrahan ako sa excitement kanina. Ayos lang. Sina? Leon, maghiling ka. Sana si Kyle ay gumaling agad. Sana si tita ay palagi kaming kasama. At ang pamilya namin ay manatiling masaya. Dad, tita, bakit hindi ninyo dalawa ang magpapatay ng kandila? See ya. Leon, ang swerte mo. Si Yvonne at si Leon ang unang pag-ibig ng isa't isa. Hindi iyon nagbago sa lahat ng mga taon. Saan ka pa makakahanap ng ganoong pagkakaibigan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Babae si Yvonne. Nahihiya siya. Ayan, inaagawan mo na. Kung ganon? Ano pa ang hinihintay natin? Halikan mo siya. Oh, halikan mo. Halik! Halik! Nandito ang asawa ko. Spoil sport. Sige, hiwain na natin ang cake. Dad, kayo ni tita ang dapat maghiwa nito. Oo, maghiwa kayong dalawa. Kukunan ko kayo ng litrato. Paghihiwa lang ng cake yan. Hindi na kailangang maging seryoso. Leon, anong klaseng kahabag-habag na buhay ba ang tinitiis mo? Mahal, tingnan mo. Bahala na. Oy, Ang sweet ng mag-asawa. Binibining Ginoo. Nandyan na ang sasakyan. Sa wakas, makakalimutan mo na ang lahat ng ito, ng tuluyan. mahal, sandali lang.
Tatay, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kanya? Noong nakaraan, tinulak niya si Tita Jo. Ngayon, talagang naiinggit lang yan. Wala naman talaga siyang magagawa. Tama ka, Leon. Ikaw lang ang nasa isip ng manugang. Kung hindi mo siya bibigyan ng pera, hindi siya makakapunta kahit saan. Sa pinakamalala, uuwi lang siya at magkukulong sa silid-aralan. Kausapin mo lang ng mahinahon. Tara na, balik na tayo sa pagdiriwang. Si, tama na. Tara, kain na, kain na. Sige, kumain na tayo. Binibini, nakaparada na ang sasakyan sa tabi ng daan. 15 taon ng pagmamahal. At ganito ang katapusan. Tayo na, uwi na tayo. Opo. Sa lahat ng mga taong ito, ang mga gawain ng pamilya, sa loob at labas, ay tanging guro ang nagbuhat. Kaming mga alagad, sa huli, ay hindi naman ang tunay na tagapagmana ng banal na manggagamot. Binibini, kung hindi kayo babalik, ang guro ay talagang hindi alam kung kanino ipapasa ang responsibilidad. Ama, naging walang utang na loob ang iyong anak. Pinag-alala ko kayo sa lahat ng mga taong iyon. Halika, umupo ka. Anak ko, ang dami mong pinagdaanan. Narinig ko na ang lahat. Talagang kagaguhan. Mabuti at nakauwi ka na. Ang pamilyang Green ang magiging sandigan mo palagi. Wala nang mang-aapi sa iyo muli. Nanay, gutom na ako. Handa na ba ang hapunan? Nanay. Nanay? Gutom na ako. Gusto ko ng cola chicken wings. Mahal, lutuan mo ako ng ginseng soup. Pagod na pagod si Yvonne nitong mga nakaraang araw. Mahal. Noong dati pag-uwi ko, hihinto si Elena sa ginagawa niya at ibababa ang lahat para salubungin ako. Ang mental hospital, matagal kang namuhay ng parang hari. Inaasahang pagsisilbihan sa lahat ng bagay, kaya naging tamad ka na. Iyon lang. Tatay, kailangan mong magtakda ng mga bagong patakaran para sa kanya. Nanay. Nanay, bingi ka ba? Tatay, mukhang wala talaga sa bahay si nanay. Huwag mong sabihin. Hindi siya umuwi? Lahat tayo ay nagpunta sa Maldives ng 1 linggo at nakabalik na tayo. At wala pa rin siya dito? Imposible, ni hindi nga siya makapag-ipon ng 100 piso. Saan pa ba siya magtatago? Hindi siya kasing galing, ni tita. Sa palagay mo ba nagpunta siya para makipagkita sa kaibigan? Mula nang siya'y magpakasal, anong mga kaibigan pa ba ang meron siya? Hello, ang numerong iyong dinial ay kasalukuyang busy. Leon, hindi ganoon ka-imaturo ang asawa mo para magpakawala tulad sa mga nobela. Sinusubukang iparamdam sa iyo na hindi ka mabubuhay nang wala siya. Kung ganoon nga ang nangyayari, nakakatawa iyon. Ang hipag ko, hindi ganoon kabata, para gumawa ng paglaho na parang nasa nobela lang. Para lang pakiramdam mo hindi ka mabubuhay nang wala siya. Kung ganoon nga ang totoo, nakakatawa lang. Tama si tita, sinasadya niya yan. Gumagamit ng ganyang batang-batang paraan para lang mapansin natin siya. Ako pa naman, nag-alala sa kanya sandali. Leon, huwag kang mag-alala. Babalik yan ng kusa kapag naubusan na ng pera. Kalimutan mo na lang siya. Magandang leksyon yan para sa kanya. Tay, tigilan mo na ang pag-aalala. Sino ba ang nakakaalam? Baka bukas umuwi yan na nagpapakumbaba para muling mag-alaga sa atin. Bukas, mas mabuting umuwi ka ng maayos at sunod-sunuran o huwag ka nang bumalik kailanman. Kalimutan mo na siya. Ako ang bahala. Kain tayo sa labas. Tara na, Tay. Asawa. Wala sa bahay ang nanay mo. Sa oras na ito, dapat nakapag-almusal na siya at naghihintay na sa atin. Trabaho niya yan. Ano pa ba ang silbi ng isang matandang babaeng tulad niya, kundi magluto?
Makalipas ang ilang araw, galing sa probinsya, ang mga magulang ko para bisitahin tayo. Tapos ngayon pa siya biglang mawawala? Elena Verde. Siya. Ang galing talaga. Hindi ako susuko. Tay, hanapin na ba natin si nanay? Hindi nga. Makalipas ang ilang araw, ang mga magulang ko ay galing sa probinsya para bisitahin tayo. Nakareserba na ako ng pribadong kwarto sa Hotel Diwata. Nasa sa iyo na kung pupunta ka o hindi. Noon, dahil lang sa ilang salita ng mga magulang niya na ituturing akong parang sarili nilang anak, nanatili ako sa tabi niya nang walang kahit anumang reklamo. Kahit noong pag-usapan niya ang diborsyo, naintindihan ko. Inilalabas lang niya sa akin ang kanyang mga hinanakit sa trabaho. Sino ang mag-aakala na ang 15 taong ito ang magpapahiya sa akin ng ganito? Bossing. Sila yon. Leon de la Cruz. Dahil inanyayahan mo ako, paano ako tatanggi? Pero ngayon, tapusin na natin ang lahat ng tuluyan. Daphne, gumawa ka ng kasunduan sa diborsyo para sa akin. Tatay, nandito na si nanay. Huwag kang mag-akala ng kung ano. Kanina lang, may naipit sa mata ni Yvonne. Tinutulungan ko lang siyang alisin. Tatay, bakit ka nagpapaliwanag sa kanya? Ikaw at si tita, wala naman talagang nangyari. Nanay, ikaw ang dapat magpaliwanag. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Inisip mo ba kung buhay pa kami o patay na? Sabi ni Yvonne, sinasadya mong mawala. Hindi ako naniwala nung una. Pero ngayon, malalim ka na pala ha? Isipin mo kung ano ang gusto mo. May inasikaso ako ngayon. Pirmahan mo ito. Ano ito? Leon, ano man yan, umupo muna tayong lahat at mag-usap bilang pamilya. Siya, tama. Umupo muna tayong lahat. Huwag nating guluhin ang mga nakatatanda. Nakikita namin kung paano kayong dalawa ay nakapagtayo ng napakagandang tahanan. Kami, bilang inyong mga magulang, ay makakapagpahinga na ng maayos. Nanay, tatay, pasensya na at nag-alala kayo. Ang dahilan kung bakit si Kyle de la Cruz at ako ay napakasaya nitong mga nakaraang taon ay dahil sa pagsisikap ng isang tao. Natutuwa akong marinig yan mula sa'yo. Anak, pahalagahan mo ang taong nasa tabi mo. Ang taong tinutukoy ko ay si Yvonne. Ang taong tinutukoy ko ay si Yvonne. Sino ba itong si Yvonne? Parang pamilyar ang itsura niya. Ay oo, naalala ko. Unang pag-ibig ni Leon ay Yvonne din ang pangalan, di ba? Leon, paano ka nagpakagago? Sa loob ng 10 taon, si Elena ay walang sawang nag-alaga sa'yo. Tuwing ikaw ay may sakit, siya palagi ang nagpupuyat para bantayan ka. Ang kasalukuyang kaligayahan ng pamilya mo ay dahil lahat sa pagsisikap ni Elena. Tatay, sa nakalipas na 10 taon, si Elena ay talagang maayos na nag-alaga sa akin at kay Kyle. Pero 2 taon na ang nakalipas, si Kyle ay nagkaroon ng kakaibang sakit na hindi magamot. Si Yvonne ang gumamit ng koneksyon niya at gumastos ng malaking halaga para bumili ng tuloy-tuloy ng gamot mula sa angkan ng berdeng manggagamot na nagpapanatili sa kanyang kondisyon. Kung hindi dahil kay Yvonne, matagal nang nagkawatak-watak ang pamilyang ito. Elena, huwag kang mag-overthink. Gusto ko lang pasalamatan si Yvonne sa lahat ng ginawa niya. Hindi naman natin pwedeng pabayaan ang nararamdaman niya, di ba? Ang ibig mong sabihin, ang asawang 15 taon ng kasama ay hindi kayang pantayan ng isang dayuhan na 2 taon lang nag-alaga sa iyo at kay Kyle. Natatakot kang masaktan ang nararamdaman niya, pero hindi ka ba natatakot masaktan ng akin? Mahal, tigilan mo na ang pagiging maarte. Hindi ba't dahil lang noong nakaraan ng kayong dalawa ay nahulog, siya ang dinala ko sa ospital at hindi ikaw? Galit ka? Sige, pasensya na. Pangako, kapag may mangyari ulit sa hinaharap, ikaw ang uunahin kong alagaan, okay? Alam ko na may hindi pagkakaunawaan sa atin nitong nakalipas. Pero sa huli, 15 taon na tayong magkasama. Maniwala ka sa akin, kapag gumaling na si Kyle, magiging masaya pa rin tayong pamilya. Isang masayang pamilyang 3.
Pero sa kasamaang palad, wala na ako roon. Sige, mahal. Tito, tita, dahil narito na kayo. Ate, maging makatwiran ka naman. Leon, hindi ko naman gustong maghiwalay tayo. Hala, sige na, kain muna tayong lahat. Tara na, kain na tayo. Tita, ang ganda-ganda mo. Kapag katabi mo si Dad, tunay na magkatulad kayo. Kyle, tigilan mo yung kalokohan. Hindi naman. Halatang halata naman sa lahat. Kayong dalawa ni Tita ay talagang bagay na bagay. Well, pinabati ko kayong dalawa. Narito na rin sina Mama at Papa. Tara, lahat, itaas nyo ang inyong baso. Dad, ngayon na. Kuha na tayo ng family picture. Dad, Tita, lapit kayo kina Lolo at Lola. Ako na ang kukuha ng litrato. Sige. Kyle, kung family picture, dapat sumama ka rin dito. Sasama rin ako. Sino ang kukuha ng litrato? Ate, paano kung ikaw na lang ang kumuha para sa amin? Ate, patingin naman. Ate, ang ganda ng kuha mo. Ate, salamat. Ma'am, salamat. Ma'am, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Para lang kasing kapatid ang turing ko kay Leon. Hindi ko balak sirain ang pamilya ninyo. Ma'am, kasalanan ko ang lahat. Huwag mo akong sasaktan. Yvonne Reyes, ayos ka lang? Bakit mo siya itinulak? Leon, ayos lang ako. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat nagpakita sa harap ninyo. Dahil sa akin kaya nagalit si ma'am. Alis na ako. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ang dapat umalis ay hindi rin ikaw. Tita, siya ang may kasalanan. Kung may dapat umalis, siya iyon. Elena, ilang beses na kitang sinabihan. Wala namang anuman sa pagitan namin ni Yvonne Reyes. Bakit ka ganyan kaselosa? Alam mo ba kung gaano kabait na babae siya? Samahan kita magpalit ng damit. Masama ang pakiramdam mo. Huwag kang magkasakit. Kyle, kunin mo ang bag ni tita. Mahal, tigilan mo na ang pag-aarte. Ito ba'y dahil noong nakaraan ng kayong dalaway nahulog, siya ang dinala ko sa ospital at hindi ikaw? Galit ka? Sige, ako ang nagkamali. Pangako, kapag may nangyaring ganyan ulit, ikaw ang uunahin kong alagaan. Okay? Teka, Ano pa ang gagawin mo? kung gusto mong umalis, sige, pirmahan mo ito. Pwede ka nang umalis. Pirmahan mo ito. Hayan, tapos na ba tayo? Yvonne, umalis na tayo. Leon. Bago ka pumirma, tiningnan mo ba kung ano ito? Ano man yan? Masaya ka na ba ngayon? Ang pasensya ko ay may hangganan din. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Ano ito? Ikaw talaga ang tunay niyang pag-ibig. Ako'y aatras na. Sa labanang ito ng tatlo. Leon, Yvonne, sana'y maging masaya kayong dalawa, magpakailanman. Ate, huwag kang mag-akala ng mali. Noong mga panahong masama ang pakiramdam ko, si Leon ang laging nag-aalaga sa akin ng ganito.
Leon, akala ko naghihintay ka sa akin. Abala ka pala sa pag-aalaga sa iyong tunay na pag-ibig. Ginoo, natapos mo na ba ang iyong negosyo? Kailangan mo ba akong mag-ayos? Ang papeles ng diborsyo ay napirmahan na. Kami ni Leon ay parang diborsyado na. Ano? Diborsyo? Leon, akala ko naghihintay ka sa akin. Nagpapakita lang pala ng konsiderasyon sa unang pag-ibig mo. Boss, naasikaso na ba ang lahat? Kailangan mo ba akong mag-ayos? Ang papeles ng hiwalayan ay napirmahan na. Kami ni Leon ay halos hiwalay na. Hiwalay? Hiwalay? Mahal, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kailan tayo naghiwalay? Oo nga. Ma, pwede bang tumigil ka sa pagiging makulit? Alam mo, ayoko kapag ginagamit mo ang hiwalayan para takutin ako. Hindi kita tinatakot. Leon, hiwalay na tayo. Kailangan ng dalawang tao para maghiwalay. Hindi ako pumayag. Paano tayo magiging hiwalay? Hindi mo ba alam ang pinakapayak na karunungan? Ang Ginoong de la Cruz talaga ay mabilis makalimot, ano? Pumirma ka ng pangalan mo sa mismong harap ko. Hindi mo ba naalala? Elena, sa tingin ko ikaw. Leon, huwag kang makipagtalo sa asawa mo. Kasalanan ko ang lahat. Ate, alam kong hindi mo ako gusto. Kami ni Leon, mayroon kaming nakaraan. Sinabi pa niyang pakakasalan niya ako at magkakaanak kami. Pero tapos na yon. Pero natupad ang lahat. Tita. Ma, nawawala ka na ba sa sarili mo? Yvonne, Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Siya. Elena, tumigil ka sa pagiging makulit. May hangganan ang pasensya ko. Leon? Magaling. Yvonne, Anong tingin-tingin mo diyan? Di mo narinig ang sinabi niya? Siya. Elena, tigilan mo na yung kakulitan mo. May hangganan ang pasensya ko. Leon. Ang galing mo talaga. Pagod ka na, mahal. Leon. Kyle, dahil wala sa inyong dalawa ang nagpapahalaga. Mula ngayon, ibabawi ko na ang lahat ng pagmamahal ko. Nanay. Nanay? Tatay, parang si nanay yung nasa kotse. At may kasama siyang lalaki. Isang lalaki. Akala ko ba walang kaibigan ng hipag ko? Bakit may kasama siyang lalaki? Kamusta? Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi maabot. Narito, Kyle. Bigyan mo ako ng telepono. Kamusta? Ang numerong tinawagan mo ay nakapatay. Binablock na tayo niya lahat. Tay, hindi gagawa ng kalokohan si nanay, di ba? Hindi niya yan magagawa.
Leon, kakababa lang niya. Dapat mong tingnan kung may kinainan ba siya. Tay, tiningnan ko na lahat. Wala man lang kinainan si nanay. Elena Verde, nakahanap ng sugar daddy. Umalis ng walang paalam. Leon, sa tingin ko, mali tayo. Malamang hindi nandaraya si Elena. Anong ibig mong sabihin? Isang may bahay na tulad niya. Kailangan niya ng pagkakataon para mandaya. Sa tingin ko, nagpapapansin lang yan sa'yo. Wala na siyang ibang alam na paraan. Sinasabi mo, lahat ng ito ay palabas lang para sa akin? Elena Verde, hindi ko akalain na napakatuso mo pala. Akala mo ba papayag ako sa drama mo? Hindi ko siya palalampasin. Tay, kasi lagi mo siyang sinusobrahan. Kaya ganyan ang ginagawa niya. Tingnan natin, walang-wala siya. Gaano katagal siya mabubuhay sa labas? Sa huli, hindi ba siya babalik din sa akin? Kayo na bahala, ha? Anong problema, Kyle? Tita, nilagyan mo ba ng luya tong mga meatball? May luya ba dito? Oh, Hindi makakain ng luya si Kyle. Kahit konti lang, sumusuka siya ng malala. Hindi gumagamit ng luya si nanay kapag nagluluto. Tay, ang tagal na. Hindi pa ba humihingi ng tawad si nanay sa'yo? Nitong mga nakaraang araw, hindi siya sumasagot sa mga text ko. Hindi pwedeng ganon. Sinabi dati ni nanay na hindi siya mag-iiwan sa ating dalawa. Tay, hindi naman talaga tayo pababayaan ni nanay, di ba? Elena, ang galing mo talaga, ha? Ginamit mo tong trick na to para i-pressure kami. Akala mo ba talaga si Kyle at ako ay hindi mabubuhay nang wala ka? Kapag lumabas ka sa pintuang yan, huwag ka nang bumalik kailanman. Sasabihin ko sa'yo, mas mabuti pa, ang buhay namin nang wala ka. Kyle, huwag kang kukuha mula sa mangkok na ito. Mag-order ako ng takeout para sa'yo. Ayaw kong maniwala na kapag wala si Elena, hindi namin kaya kaming dalawa. Yvonne, paano mo hinuhugasan ang mga brief ni Kyle? nilalagay ko lang sa washing machine. Kasama ng detergent. Ang kati talaga, Tay. Ang kati talaga sa banda roon. Ang balat ni Kyle ay napaka-sensitive sa ilang parte. Kailangan sulfur soap ang gamit panghugas ng kanyang brief. Kapag detergent ang ginamit, magdudulot ito ng pamumula, pamamaga at mga sugat. Leon, pasensya na. Hindi ko alam. Hindi na bale, hindi mo naman kasalanan. Sa buong mundo, ang tanging nakakaalam ng lahat ng husto, ayaw at allergy namin ay malamang ang kanyang nanay lang. Leon, pasensya na. Hindi ko alam. Ayos lang, hindi mo naman kasalanan.
Sa buong mundo, ang tanging nakakaalam sa mga gusto at ayaw ni Kyle at sa akin ay malamang si Elena. Wala si Elena dito. Hindi ko mahanap ang gamot ni Kyle. Elena, nasaan ka na? Leon, sa ilang araw, ang angkan ng Verde Medicus ay magdaraos ng seremonya ng pagpapalit ng tagapagmana. Pipili ang pamilyang Verde ng isang pasyente na pagagalingin ng puno ng pamilya. Gumamit ako ng koneksyon at nakakuha ng imbitasyon. Pagdating ng oras, isasama natin si Kyle. Hihingi ako ng tulong sa pamilyang Verde para pagalingin siya. Yvonne, buti na lang at nandito ka. Ito pala ang sikat na angkan ng Verde Medicus. Kahit ang mga hardin ay puno ng mga bihirang halamang gamot. Tingnan mo. Napakamahal na pulang ginseng at pati fire ganoderma. Kahanga-hanga talaga ang lugar na ito. Hindi basta-basta makakapasok dito sa hardin. Karaniwan, kung ang net worth mo ay mas mababa sa $1 billion, kalimutan mo na. $1 bilyon? Wow. Tita, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikita ang ganitong lugar. Leon, hindi ka pa rin ba nag-iisip tungkol kay Elena Verde, ano? Leon, hindi ka pa rin ba nakakalimot kay Elena, no? Tatay, huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na si tita sa pamilyang Verde. Babalik ang nanay mo na parang aso, magmamakaawa na huwag mo siyang paalisin. Ngayon ang araw ng pagtatalaga sa bagong punong pamilya ng mga Verde. Ito rin ang araw na magkakaroon ng bagong buhay si Kyle. Huwag na nating isipin yon at pumasok na tayo. Oo tatay, magmadali na tayong pumasok. Elena, Tatay, anong nangyari? Kyle, parang nakita ko lang ang nanay mo. Nanay? Imposible, sabi ni tita. Ang lugar na ito ay bawal sa mga taong wala pang $1 bilyong ang yaman. Ang isang ordinaryong tao, tulad ng nanay ko, Paano? posibleng nasa ganitong lugar? Tama, Leon. Baka nakakita ka lang ng kamukha niya. Kalimutan mo na, pasok na tayo. Binibining Panginoon, narinig kong darating ang anak ng dati mong asawa. Para maiwasan ang anumang komplikasyon, dapat mong dalhin ang token ng punong pamilya. Kailangan nating sumunod sa mga patakaran hanggat hindi pa tapos ang seremonya ng pagtatalaga. Ang token ng punong pamilya ay maaari lamang isuot ng aking ama. Nauunawaan ko. Elena. Elena. Nanay, Akala ko nakita ko. Hindi na bale. Mahal, bakit ayaw mo nang umuwi? Ilang araw na. Hindi ka pa rin ba kontento? Uwi? Ang ibig mong sabihin, ang tahanan ninyong tatlo? Mahal, tigilan mo na ang pag-aarte. nanay. Si tatay, siya ang nagtaguyod sa'yo nitong mga nakaraang taon, libre. Tapos ganyan pa rin ang pakikitungo mo sa kanya? Mahal, maging makatwiran ka naman. Sumama ka na sa akin pa uwi. Mapapatawad kita sa pagtakas mo. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. Leon de la Cruz, paalala ko ulit sa'yo. Ang tahanang sinasabi mo, wala na yun sa akin. Hipag, alam kong mayabang ka. Pero ang isang tulad mo, isang ordinaryong tao mula sa simpleng pamilya, ang makahanap ng asawang tulad ni Leon, ay isang malaking biyaya. Ang pagpapapansin na yan, tigilan mo na. Nagpapapansin?
Ang pagiging mapanlinlang at magdaramdam. Hindi kita palaging pagtitiisan. Nanay. Hindi ako makapaniwala hanggang ngayon. Naglalaro ka pa rin sa tatay ko. Kumpara kay tita. Malayo ka. Tatay, kung alam mo palang ganyan si nanay, bakit hindi mo na lang? Si tita ang pinili mo noon pa. Leon de la Cruz, Kyle de la Cruz. Mapanlinlang at mapagsamantala ako. Hindi kasing tapat ni Yvonne sa inyo. Sa paningin ninyo, ganoon ba ako kababa? Kyle, ang tatay mo at ako ay may pinagsamahan, pero iyon ang pinagsisisihan ko sa buhay. Subalit, tapos na ang lahat. Tita, hindi dapat kayo naghiwalay ni tatay. Kung ayaw na ni nanay sa pamilyang ito, dapat magbigay siya ng puwang para sa'yo. Kyle, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang nanay mo ang tunay kong asawa. Alam mo ba? Sa totoo lang, mas bagay kayo ni Yvonne. Tita, hindi dapat kayo naghiwalay ni Dad. Kasi, kung ayaw na ni Mommy sa pamilyang ito, dapat magbigay siya ng puwang para sa'yo. Kyle, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mag-asawa ang nanay mo at ako. Sa totoo lang, ganoon din ang iniisip ko. Mas bagay kayo ni Yvonne Reyes. Mahal, bakit mo nasabi yon? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yon? Mahal na mahal kita. Pagmamahal? Ang pagmamahal mo ay wala sa antas ko. Ang pagmamahal mo ay nang nagbubuwis buhay si Kyle. Pinili mong maniwala sa isang tagalabas nang walang pag-aatubili. Ikinalong mo ako sa isang mental hospital sa loob ng 2 buong taon. Anong problema kung mas pinapaboran ni Dad si Tita? 2 taon na ang nakalipas. Iniligtas ako ni Tita. Pinagaling din niya ang kondisyon ko. Ngayon, ginamit pa niya ang kanyang mga koneksyon para makalapit sa Pamilya Verde. Pareho kayong babae. Bakit napakalaki ng pagkakaiba ninyong dalawa? Mommy, ano bang nagawa mo para sa akin at kay Dad? Pwede bang tumigil ka sa pagiging makasarili? Leon, ano man ang mangyari, ang gusto ko lang ay ang pinakamabuti para sa'yo. Kung ang presensya ko ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng asawa mo, pwede akong umalis. Ayokong magdiborsyo kayo. Ayaw mo? Hindi mo dapat gustuhin yon. Kung ano ang gusto mo, diborsyado na kami ni Leon de la Cruz. Ayaw mo yan. Huwag kang umasa. Kung gusto mo, hiwalay na kami ni Leon de la Cruz. Hiwalay? Dad, kailan kayo naghiwalay ni Mom? Elena, huwag kang magsalita ng ganyan. Kailan ba tayo naghiwalay? Mom, nung isang araw, ginamit mo ang hiwalayan para takutin si Dad. Pinabayaan lang ni Dad. Ngayon, ginagawa mo na naman. Hindi ka ba natatakot na baka iwan ka na talaga ni Dad? Kung ganoon, hayaan mong linawin ko. Leon de la Cruz. Sa pagitan natin, tapos na. Imposible. Hindi ako pumayag sa hiwalayan. Kasal pa rin tayo sa batas. Sige, paalala ko sa'yo. Noong dumalaw ang mga magulang mo sa atin, nang ang mata at puso mo ay nasa kay Yvonne Reyes lang. Ang dokumentong pinirmahan mo ay ang kasunduan natin sa hiwalayan. Mula noong sandaling iyon, naging estranghero na tayo sa isa't isa. Elena, may hangganan ang pasensya ko. Maaari kong tiisin ang mga selos mo. Pero hindi ko palalampasin na paulit-ulit mong gamitin ang hiwalayan bilang panakot. Sa lahat ng mga taon, kung hindi kita sinuportahan, namatay ka na sana sa kalsada. Leon de la Cruz, kung sinubukan mo lang sana akong intindihin, hindi mo pa rin iisipin na nananakot lang ako sa'yo ng hiwalayan. Sa lahat ng mga taon, kung hindi dahil sa akin na sumusuporta sa iyo, matagal ka nang namatay sa gutom sa kalsada. Leon de la Cruz, kung sinubukan mo talagang intindihin, hindi mo pa rin iisipin na ginagamit ko lang ang diborsyo para takutin ka. Bitawan mo ako. Wala akong interes na takutin ka. Wala kang interes?
Wala kang interes? Kung ganoon, hindi mo sana tinahak ang malaking panganib ngayon para puntahan ako sa ang Pamilya Verde. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Napakahalaga ng araw na ito para kay Kyle. Bago ako magalit, mas mabuti pang umuwi ka na ng tahimik. Leon de la Cruz. Napakahalaga ng araw na ito para sa iyo, hindi ba? Pero kung wala ako, wala ka ngayon. Dahil ang bagong pinuno ng ang Pamilya Verde, ang taong pinagsikapan mong makilala, ay ako. Diyos ko, kaya ito pala ang angkan ng Green Medicus. Tingnan mo, yung mga bisita doon, hindi ba sila yung mga malalaking tao na makikita mo lang sa listahan ng mayayaman? Tay, kung makikilala mo lang ang isa sa mga malalaking taong ito, malaking tulong iyon sa trabaho mo. Yvonne, salamat sa iyo. Nakapasok tayo sa ang Pamilya Verde. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagalingin ng ang Pamilya Verde ang sakit ni Kyle. Hindi lang alam ng nanay ko ang pagkakaiba niya at ni tita kaya gumagamit siya ng mga lansi tulad ng pagpapahirap. Akala niya, mahuhulog ang tatay ko doon. Sige na Kyle, huwag kang magalit. Maya-maya, dapat ay darating na ang bagong pinuno at ang dating pinuno ng ang Pamilya Verde. Narinig ko, ang bagong pinuno ng ang Pamilya Verde ay pumutol ng ugnayan sa pamilya para sa isang mababang uri na ordinaryong tao. Naglaan ng buong puso sa kanyang pamilya ng mahigit 1 dekada at kamakailan lang bumalik sa pamilya. Ang noble naman? Sino kaya ang napakaswerte na inalagaan niya ng buong puso? Hindi tulad ng nanay ko, na alam lang ang sumandal sa iba. Ma. Nanay. Sinabi ko nang umalis ka na't umuwi. Bakit ayaw mo akong iwan? Bakit mo ako sinundan dito? Sinundan ka? Excuse me, narito ako para dumalo sa seremonya ng pagpapalit ng Patriarka Verde. Elena Verde, akala mo talaga ang galing-galing mo ha? Napaka-importante ng araw na ito para sa Pamilya Verde. Nandito ka para manggulo? Sinisiraan mo ba ang buhay ni Kyle? Matagal na kitang hindi kinakausap. Ano man ang gawin ko, ay hindi makakaapekto sa'yo. Nanay, magpaka-realistic ka, okay? Lahat ng tao dito ngayon ay mga taong makikita mo lang sa listahan ng mayayaman. Kung malaman nila na may tulad mong nagpapababa ng antas at idamay kami ni Itay, paano kung paalisin nila kami? Ikaw? Ang lakas ng loob mong kausapin ako sa ganyang tono? Hindi ito ang lugar para sa mga tantrums mo. Leon de la Cruz, sa tingin mo rin bang ang pagdating ko dito ay nakakahiya para sa'yo? Oh, Leon, pwede akong isipin ng buong mundo bilang kahihiyan. Pero hindi ikaw. Dati akong gininto ang babae. Ngayon naman ay isang may bahay na nasasayang lang sa bahay. Lahat yan dahil sa'yo. maraming beses na kitang sinabihan, napaka-importante ng araw na ito para kay Kyle. Bilang ina niya, paano ka naging ganoon ka walang konsiderasyon? Hindi ako walang konsiderasyon. Kundi, kung hindi ako darating, ang seremonyang ito ng pagpapalit ay hindi matutuloy. Ang dami-dami ko ng beses na sinabi sa'yo. Napaka-importante ng araw na ito para kay Kyle. Bilang ina niya, paano ka naging ganoon ka walang pakialam? Hindi ako walang pakialam. Kung hindi ako dumating, ang seremonya ng pagpapalit ng leader ay hindi matutuloy. Ma, nababaliw ka na ba? Hindi matutuloy ang seremonya kung wala ka? Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Maliban na lang kung matagal ka ng kaibigan ng Pamilya Verde at inimbitahan sa seremonya. Hipag, hindi ka naman siguro ganoon ka-board para magpanggap bilang ang young master ng Pamilya Verde, di ba? Ang lakas ng loob mong tumayo dito at insultuhin ang bagong pinuno ng Pamilya Verde. Alam mo ba kung gaano siya kagaling na babae? Dahil sa asawa niya, iniwan niya ang buhay na marangya, buong puso't kaluluwa. Inialay niya ang mahigit 1 dekada sa pamilya, isang asawang walang kapantay. Anong akala mo? Pwede kang magpanggap na siya? Buong puso't kaluluwa. Siya ang pinakamagaling na asawa. Ako, 15 taon ko na inaalagaan kayo ni Kyle. Bakit ba nakakahiya ako sa inyo? Ikaw? Akala mo makakapantay ka ng pinuno ng pamilya? Tahimik siyang nag-sacrifice para sa asawa at anak niya. Isa ka lang walang kwentang alaga na itinago ng tatay ko. Ma, pwede bang magising ka na? Kung wala ang tatay ko, matagal ka nang namatay sa gutom. Leon de la Cruz, ganoon din ba ang iniisip mo? Ako. Elena Verde, kailangan mo bang pilitin si Leon na sabihin ng masakit? Sa inyong dalawa, matagal nang wala ang pagmamahal. Kung matalino ka, kusa kang bibitaw. Matagal na kaming hiwalay. Wala na akong pakialam kung sino ang mahal niya.
Sana'y maging masaya kayong dalawa sa inyong pagsasama. Sino-sino ba yang mga yan? Ang lakas ng loob nilang magkagulo sa estate ng mga berde. Mukhang may eskandalo sa pamilya na pinag-uusapan. Lahat, pakiusap, manatiling kalmado. Ako na ang lalapit para tingnan. Yung babaeng naka-long dress, bakit parang pamilyar siya? Sino bang mga yon? Ang kapal ng mukha nila. Gumulo pa dito sa tahanan ng pamilyang Green? Parang may mga sikreto silang pinag-aawayan. Lahat, magpakakalmante po kayo. Ako na ang titingin. Yung babaeng nakamahabang damit, bakit parang pamilyar siya? Naway magkasundo. Kayong dalawa? Ginoo, malapit na pong dumating ang aming puno ng pamilya at binata. Kung may personal kayong usapin, sa labas na bulwagan po. Ginoo, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Wala kaming kinalaman sa baliw na yan. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Oo, ni hindi nga namin siya kilala. Siya ang laging nakikipag-away sa tatay ko. Paumanhin po, binata. Papaalisin ko siya ngayon din. Hindi namin gagambalain ang puno ng pamilya at ang binata. Binibini, kailangan ninyong umalis. Kung magpapatuloy kayo sa paggulo, tatawagin ko na ang seguridad. Ikaw ang binata? Imposible. Binata, mali po kayo. Isang malandi at walang kwentang may bahay lang siya. Hindi pwedeng siya ang binata ng pamilyang Green. Bagamat isa lang akong panlabas na disipulo, nakita ko na ang larawan ng aming binata. At kamukhang kamukha niya ang bisitang ito. Mali po kayo. Ex-wife ko siya. Isang baliw lang siya. Paano siya magiging kagalang-galang na binata ng pamilyang Green? Oo, walang kwenta ang nanay ko. Hindi pwedeng siya ang binata ninyo. Baka nga ako ang nagkakamali, pero malapit na pong dumating ang aming puno ng pamilya at binata. Binibini, sumama po kayo sa akin sa silid bisita para makapagpahinga. Huwag ninyong gambalain ang iba pang bisita. Ma, umalis ka na lang. Pero nagpanggap lang siya bilang binata ng pamilyang Green. Sabi pa niya, hindi matutuloy ang seremonya kung wala siya. Ano? Naglakas loob siyang magpanggap bilang aming binata? Gusto niyang mamatay? Eksakto. Kailangang turuan ng leksyon ang tulad niya. Elena, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kahit si Yvonne Reyes ay hindi na makakapagligtas sa iyo mamaya. Nakasakit ka sa kagalang-galang na pamilyang Green. Kahit ngayon, sa tingin mo'y kasalanan ko pa rin ito? Kaya kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala? Hindi mo ba ako narinig? Sinabi kong humingi ka ng tawad. Umalis ka na dito. Gusto kong makita kung sino ang magtatangka. Humingi ka ng tawad. Umalis ka na rito. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para bastusin ang patriarka ng pamilyang Berde? Binata, nagkamali ako. Parusahan mo ako, binata. Tia, Imposible. Talagang imposible yan. Isa lang siyang, isang sawing may bahay na nakakulong sa kusina. Paano siya magiging binata mo? Leon, Kyle, magsalita ka. Bulag ka. Ito ang aming unang alagad ng pamilyang Berde. Magsisinungaling ba siya sa'yo? Sino ka ba? Pumunta ka rito para gambalain ang binata? Mapanlin lang kang babae. Patriarka, basta sabihin mo lang, sa isang karayom lang, mapapahiling siyang mamatay na lang. Pero hindi mamatay. Elena, hindi, mahal. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang binata ng pamilyang Berde? Naglalaro lang ako noon. O di ba? Nagkagulo lang tayo. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Magbati na tayo at bumalik sa magandang buhay natin. Alam mo, sa puso ko, ikaw lang ang laging nandoon. nanay, bakit mo itinago sa amin, sa akin at kay Itay? Sabi mo, kami ni Itay ang pinakamamahal mo. Sabi rin ni Itay, nagkaintindihan lang tayo. Ngayong malinaw na ang lahat, maaari na tayong magsama-samang muli. Nanay, pinakamamahal mo ako noong bata pa ako. Daphne, Opo, binibini. ang seremonya ng pagpapalit, malapit na bang magsimula? Paalisin ang mga dayuhang ito. Ayokong maistorbo. Opo, binata, magtungo na po kayo sa pangunahing bulwagan.
Simula ngayon, ang aking anak, si Elena Verde, ang magiging tanging pinuno ng pamilyang Verde. Pamumunuan niya ang ating pamilya patungo sa mas mataas na tagumpay. Elena, ako ito, si Leon. Ako ang asawa mo. Ano na ang nangyari sa lahat ng ating pangako? Paano mo ako basta iiwan? Leon, tumigil ka nga. Huwag kang magpaloko sa kanya. Tiyak na gumamit siya ng mga maduming paraan para umangat. Sinasadya niya ito. Nagpapakitang gilas siya sa harap mo. Para lang pagsisihan mo. Huwag kang magpapadala. Dad, kunin mo na si Ma'am. Mahal na mahal tayo ni Ma'am. Tama. Kung hihingi lang ako ng tawad kay Ma'am, tiyak na babalik siya. Ngayon, ako ay pipili ng isang tao mula sa mga nanonood upang bigyan ng lunas. Ako. Ako! Piliin mo ako! Piliin mo ako. Elena Verde, dapat si Kyle ang piliin mo. Siya ang anak na dinala mo sa loob ng 10 buwan at ipinanganak. Kahit ang pinakamabangis na hayop ay pinoprotektahan ang sarili nitong supling. Hindi ka pwedeng pumili ng iba. Ma'am, nandito ako. Ma'am, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung magkakasama tayo bilang pamilya, iyon lang ang mahalaga. Ano ang silbi ng malaki at malamig na bahay na iyon kung mag-isa ka lang? Kung wala ako, sino ang magpapatuloy sa lahi ng pamilya? Piliin si Kyle. Ikaw, Dian. Lumapit ka. Piliin si Kyle. Ito. Lumapit ka nga. Salamat, Doktora Verde. Salamat sa pagligtas ng buhay ko, Binibini. Teka, mali yun. Ikaw na ang puno ng pamilya ngayon. Tungkulin ng isang doktor ang maging maawain. Walang anuman yon. Hindi yon walang anuman. Hinanap namin ang buong mundo. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Ang buong pamilya namin ay handang maglingkod sa puno ng pamilya. Sa anumang paraang kaya namin. Elena Verde. Anong klaseng babae ka? Pinapaasa mo si Leon matapos ang lahat ng taong nararamdaman niya. Hinayaan mong sustentuhan ka ni Leon ng 15 taon, tapos ngayon, aalis ka na lang. Sa sandaling nakauwi ka na, nagpanggap ka bilang masintahing asawa at ina. Ang galing ng plano mo. Ang aming puno ng pamilyang Berde ay hindi mo pwedeng siraan. Ilang buhay sa tingin mo ang meron ka? Elena Verde. Babae kang walang puso, na ayaw magligtas ng buhay. Pwede mong iligtas si Kyle. Pinili mong hindi. Ito ang paghihiganti mo. Hindi ka makatao. Wala akong respeto sa'yo. Ang aking kasanayan sa medisina ay para lamang magpagaling at magligtas ng buhay. Pero may 3 uri ng tao na hindi ko gagamutin. Yung mga walang konsensya. Yung mga walang kabutihang loob at talagang tumatanggi akong gamutin. Ang mga walang utang na loob. Ang mga traidor na gumagawa ng ang kasalanan ng sumira sa panunumpa. Elena, nagkamali ako. Mali talaga ako. Napakasama kong tao. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Babalikan mo ako. Pamilya pa rin tayo. Kyle, lumuhod ka para sa nanay mo. Ma, pasensya na. Mali talaga ako. Ma, umuwi ka na. Sige na, umuwi ka na. Okay? Ginoong de la Cruz,
Maging magalang ka naman. Sa pagitan natin, matagal na tayong naghiwalay sa papel. Nakasulat na lahat yan. Nang ipasok mo ako sa ospital ng mga siraulo dahil sa kanya, naputol na ang lahat ng ugnayan natin. Huwag kang magbiro tungkol dito. Hindi ito nakakatawa. At tungkol sa'yo, Kyle de la Cruz. Ang totoong ina mo ay ang minamahal ng Tita Jo. Huwag mo akong tawaging Ma. Hindi mo karapat-dapat. Ma, alam kong nasasaktan ka. Pero ma, huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi nakakatawa yon. Kung ikaw naman, Kyle, ang iyong tunay na ina ay ang iyong minamahal na tiya. Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi mo karapat-dapat. Nanay, alam kong nasasaktan ka. Pero nanay, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ito nakakatawa. Leon? Kyle? Ginagamit lang niya ang paraang ito para pabalikin ka, para hindi siya mapahiya. Masama ang kanyang hangarin, samantalang ako, tunay na nagmamalasakit sa iyo. Daphne, mag-imbestiga ka. Kung paano si Yvonne, sa nakaraang 2 taon, anong paraan ang ginamit para bumili mula kanino sa pamilyang Verde, kung anong mahahalagang halamang gamot ang kanyang binili. Para iulat sa pinuno ng pamilya, naimbestigahan ko na ng husto at si Yvonne mismo ay walang mga tala ng pagbili. Bukod pa rito, ang gamot na iniinom ni G. Kyle ay at ang ulat ng residue ay nagpapakita na naglalaman ang mga ito ng ordinaryong pulbos at mga murang mga supplement. Higit pa rito, ang mga gamot na ito ay hindi lamang walang silbi para kay G. Kyle, kundi kung iinumin ng matagal ay talagang magdudulot ng pahirap sa kanyang katawan. Ang gamot na ibinigay mo sa akin, malaki ang ibinayad ko para dito. Hindi totoo iyan. Binabatikos nila ako. Sinadya akong pagbintangan ni Elena. Ang putik na pill na iyon. Kahit na ito ay totoo. Ano naman, gusto ko lang durugin ito. Para kay Leon at Kyle ay lubos kang kamuhian. Tungkol sa sakit ni Kyle, ang mga himalang gamot na ipinabili ko ay ang pinakamurang mga supplement lamang. Hindi naman ito makakapatay ng tao. Iyon lang ang mahalaga. At ito ay magpapasalamat sa ama at anak nang lubos pa sa akin. Masamang babae ka. Nagpabili ako ng mga himalang gamot na yan. Pinakamura lang na supplements yan, basta hindi nila ikamamatay. Para lalo lang siyang magpapasalamat sa akin pati ang tatay niya. Himbing babae ka? Leon, ang kapal ng mukha mong sampalin ako. Ang kapal ng mukha mong sampalin ako dahil sa kanya. Binigay ko na sa iyo ang lahat. Bulag ka ba? Tumahimik ka. Asawa ko si Elena Verde. Papatayin kita. Yvonne, gamot yan para sa buhay ni Kyle. At dinurog mo lang. Mahal, totoo ba ang sinabi mo? Ang gamot na ito mula sa Green Medicus lineage. Leon, baliw ang asawa mo. Sasali ka pa. Isang plain housewife lang yan. Paano niya makikilala ang sinuman mula sa Green Medicus lineage? Kung ako ang tatanungin mo, sinadya niya yan. At ito ang pinapainom mo sa kanya? Muntik mo nang mapatay si Kyle. Sarili mong anak yan. Ang gamot na yan. Peke nga ba talaga? Bakit mo ako nilinlang at si tatay? Anak ako ng nanay ko. Bakit ako magiging anak mo? Bakit? Dahil lahat sa kanya. Hinahawakan niya ang titulo ng Ginang de la Cruz at ayaw bitawan. Bakit ako gagawa ng ganitong paraan? Sa pilitang ginawa sa akin ni Elena Verde. Sa pilitan niya akong pinagawa. Ang ganda ng pagpapakita mo ng pagmamahal. Yvonne, ang pagmamahal mo ay dinudurog ang gamot na nagligtas ng buhay ng iba. Ito'y paglalaro sa buhay ng sarili mong anak para lang masunod ang makasariling hangarin mo. Nakakadiring pagmamahal mo. Daphne, masyadong maingay dito. Palabasin mo sila. Gamit ang pangalan ng Green Family para manloko ng tao at kumita. Alam mo na ang gagawin. Idemanda mo siya. Habulukin mo siya sa kulungan ng ilang taon. Opo, head of the family.
Elena Verde, tumigil ka dyan. Ma, Elena Verde, tumigil ka dyan. Elena, tingnan mo si Kyle. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Elena. Hello? Ginoong Wang? Ano? Tatanggalin ang ating partnership? Bakit? Hello? Hoy, Ginong Lee? Oo? Ang loan natin. Hello? Hoy? Minamaliit mo ba ako? Mabuti naman ang trato ko sa'yo. Nasaktan ni Ginoong de la Cruz ang pamilyang Verde. Ayaw na nilang makipagtrabaho sa'yo. Mag-isa ka na ngayon. Ma, masakit. Masakit. Kyle, Ma, gusto ko. Cola chicken wings ni Mama. Pa. Pa, masakit. Kyle. Hindi siya sumasagot. Ayaw na niya sa atin. Mali ako, anak. Mali tayong dalawa. Ma, Kyle. Yvonne Reyes, anong akala mo ng ginagawa mo? Anong itsura? Kinuha ko lang ang sa akin, ang severance pay ko. Ano? Akala mo ikaw pa rin ang dating Ginoong de la Cruz? Wala ka na ngayon kundi isang broke loser na nalulunod sa utang. Lahat ng gabing kasama ka ay sayang lang. Ikaw. Masamang babae ka. Ibalik mo ang pera at ang alahas. Kay Elena yon. Lumang alahas yan ni Elena. Kapag bumalik siya at hindi yon makita, magagalit siya. Ngayon mo naalala ang ex-wife mo? Sayang, patriarch na siya ng Green family ngayon. Hindi ka na niya papansinin. Ibalik mo. Ikaw ang ina ni Kyle. Wala ka bang pakialam sa kanya? Dalawang taon tayong nagsama. Puro peke lang pala. Si Elena lang. Si Elena lang ang tunay na nagmalasakit sa akin at kay Kyle. Kasalanan ko, Elena. Ina, surrogate lang ako. Hindi ko naman balak kunin siya. Isang itlog lang, isang kasangkapan lang. At ngayon, tingnan mo. Naging sakiting at pabigat na, walang silbi.
Hindi pa mamatay ng maayos. Tumabi ka. Elena Verde. Anak mo yan. 14 na taon na niyang tinatawag kang nanay. Nakikiusap ako, maawa ka naman. Hindi siya pwedeng mamatay. Elena Verde. Isa kang milagrosong doktor. Kumilos ka lang at maliligtas mo siya, Elena. Inay. Ako ang iyong sariling laman at dugo. Sabi nila, milagrosong doktor ka. Na kayang-kaya mong iligtas ang napakaraming tao. Bakit hindi mo? Bakit hindi mo ako ililigtas? Inay? Pakiusap. Iligtas mo ako. Ginang, wala nang kontrol ang opinyon ng publiko. Dapat nating pababain ang mga trending topic. Hindi. Hayaan mo silang magmura. Gagawa ako ng entablado para sa kanila. Daphne, maghanda ng press conference. Gusto kong panoorin ng buong internet ng live broadcast na walang kahit anong edit. Gusto kong makita ng lahat ng malinaw. Kung ano talaga ang katotohanan. Kung ano talaga ang karma. Ang pinuno ng Pamilyang Berde. Tungkol sa iyong dating asawa, Ginoong De La Cruz, na nagsasabing tumanggi kang magligtas ng buhay, ano ang iyong tugon? Dahil ba sa hinanakit kaya tumanggi kang gamutin ang iyong anak, na si Kyle? Paano mo tinutugon ang mga puna sa iyo online? Maupo po kayo. Ang press conference ngayong araw ay naglalayong linawin ang 3 bagay. Una, ang katotohanan. Pangalawa, ang batayan sa batas. Pangatlo, ang aking paninindigan. Una sa lahat, nais kong linawin ang usapin ng pagtanggi sa pagliligtas ng buhay. Maaari po kayong sumunod habang ipinapakita ko ang isang video at ilang dokumento. Ito ay surveillance footage mula sa aking bahay at ilang kaugnay na materyales. Na-upload ko na ang video sa aking personal na pahina. Maaari ninyong panoorin ito. Palabasin ninyo ako. Hindi ako may sakit. Elena, masyadong hindi matatag ang iyong emosyon. Pumunta ka sa ospital ng pag-iisip at pag-isipan ang iyong mga ginawa. Kapag naunawaan mo na ang iyong pagkakamali, susunduin kita. Daphne. Hipag, sapat na ang hirap na dinanas ni Kyle. Huwag mong gamitin ang mga nakakatawang remedyong katutubo para saktan siya. Hindi ito remedyong katutubo. Ito ay isang lihim na gamot mula sa Green Medicus lineage. Kahit hindi nito magagamot ang sakit ni Kyle, makapagbibigay pa rin ito ng ginhawa. Leon, nag-iinarte ang iyong asawa. Sasang-ayon ka ba sa kanya? Isa lang siyang may bahay. Paano niya malalaman ng isang tao mula sa Green Medicus lineage? Sa tingin ko, sinasadya niya ito. Tanungin kita, sino ang mas masama ang hangarin? Ang isang taong personal na winasak ang gamot na magliligtas buhay ng sariling anak at patuloy na nagbibigay sa kanya ng mapaminsalang droga o ang isang inang ipinadala sa ospital ng pag-iisip ng sariling asawa? Sino ang tunay na tumatangking magligtas ng buhay? Mula sa pananaw ng batas,
Wala nang anumang relasyon sa pagitan namin. Tungkol naman kay Kyle. Tulad ng nakikita ninyong lahat, ang kanyang tunay na ina ay si Ginging, Yvonne Reyes. At ako, si Elena Verde, ay isa lamang kasangkapan na nagdala at nagpalaki sa batang ito. 14 na taon ng hirap. Ang ginanti ng mag-amang ito sa pamamagitan ng pagpapadala sa akin sa ospital ng pag-iisip. Sa sitwasyon ngayon, anong karapatan mayroon sila na gamitin ang salitang ina para ipang-blackmail ako? Anong karapatan nila na gamitin ang pangalan ng pagiging ina para i-blackmail ako ng emosyonal? Diyos ko. Grabe ang baliktad ng sitwasyon. Yung lalaki at yung kakilakilabot na babae ay tunay na kasuklam-suklam. Dinurog nila ang lunas sa buhay ng sarili nilang anak. Ipinadala ang unang asawa sa mental hospital. At may kapal pa ng mukha para magmakaawa. Nasaan ang hiya nila? Sandali, Elena. Alam namin na kami ang nagkamali. Talagang alam namin na kami ang mali. Pakiusap sa lahat ng taon ng pagsasama natin. At pagkatapos na inalagaan mo si Kyle sa loob ng 14 na taon dahil sa ugnayan na iyon, iligtas mo siya. Pakiusap, inosente siya. Ma, pakiusap. Iligtas mo ako. Magiging mabuting anak ako sa'yo. Pangako. Ayoko talagang mamatay. Ma. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Iligtas mo ako. Pakiusap. Leon de la Cruz, kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo kung sino ang dumurog sa gamot na pangligtas buhay ni Kyle? At sino ba? Ang personal na sumira sa pagkakataon ng sarili niyang anak na mabuhay? Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Kasalanan lahat ito ni Yvonne, yung kakilakilabot na babae. Kaya, ikaw pala ang pumigil kay Ma na iligtas ako. Kung nailigtas ako ni Ma, matagal na sana ako gumaling. Elena, nais kayong anyayahan ni Jishen sa hapunan para pag-usapan ang kolaborasyon. Sabihin mo kay Jishen, ako'y darating ng maaga. Kyle, handa na ang hapunan. May trabaho pa ako ngayong gabi. Kailangan kong magtrabaho ng isa pang shift. Ikaw, magpahinga ka. Tay. Kung sana mas mabuti ang trato natin kay nanay, baka hindi sana naging ganito ang sitwasyon. Huwag mo nang isipin yan. Hayaan mo na. Huwag na nating pag-usapan siya. Anong departamento mo? Tumigil ka dyan. Isang walang kwentang tulad mo. Paano kung matakot ang amo? 10 buhay ay hindi sapat para bayaran yan. Lumabas ka. Nanay, pasensya na. Namimiss ko ang iyong cola chicken wings. Namimiss ko ang iyong cola chicken wings, nanay. Nanay, pakiusap, bumalik ka. Bumalik ka, nanay. Hindi ba't kinamumuhian mong makita? Hindi ba kinamumuhian ang makita si Kyle na malungkot?
Elena Verde. Kailangan mong makita si Kyle ngayon din. Malubha ang kalagayan niya. Anak mo siya. Hindi ka pwedeng manood lang at hayaang mamatay siya. Inay. Inay. Alam kong nagkamali ako. Inay. Iligtas mo ako. Pakiusap. Ginoong De La Cruz, kailangan ninyong umalis ka agad o tatawagan namin ang pulis. Hindi ako aalis. Kung ayaw niya akong makita ngayon, dito na ako mamamatay. Hayaan mong siya ang magdala ng kahihiyan dahil pinatay niya ang kanyang asawa at anak. Elena Verde. Pumayag ka rin sa wakas na makipagkita sa akin. Pakiusap, kailangan mo siyang iligtas. Naghihingalo siya ngayon. So alam mo na ngayon na ako ang ina niya. Inay. Talagang alam kong nagkamali ako. Mga tanga kami ni Papa noon. Inay, iligtas mo ako. Pakiusap. Kyle, ang pinsalang ginawa ninyong dalawa sa akin, paano mo naiisip na mabubura iyon ng simpleng nagkamali ako? Ang sakit mo. Hanapin mo ang iyong tunay na ina, si Yvonne Reyes, para iligtas ka. Ako? Si Elena Verde? Wala akong utang na loob sa iyo. Elena Verde, ano bang kailangan para iligtas mo siya? Gusto mo ba ang buhay ko? Ibibigay ko sa iyo. Ang buhay mo? Bakit ko gugustuhin ang walang kwentang bagay na iyan? Daphne, samahan mo sila palabas. Kung magkakagulo pa sila, harapin mo na sila ng direkta. Hindi na kailangang tumawag ng pulis. Inay. Inay. Elena Verde. Elena, lumabas ka rito. Karapat dapat kang mamatay. Miss Yvonne, pumasok ka sa bahay ko at iniinsulto mo ako? Mukha ba akong napakapasensyoso? Kayang durugin ng pamilyang Verde sa isang salita lang. Akala mo ba talaga madali pa rin akong apihin tulad ng dati? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako kakasuhan ni Leon at hindi ako kakamuhian ng ganito ni Kyle. Ikaw, ninakawan mo ako ng lahat. Ako ang nagnakaw sa'yo? Yvonne, kailangan pa bang ipaalala ko sa'yo? Ikaw, ang nagnakaw ng mga itlog ko. Ginamit ang matris ko para magkaanak. Dinurog ang gamot na pangligtas buhay na ipinagmakaawa ko. Ikinulong ako sa mental institution ng 2 buong taon. Tumira ka sa bahay ko. Nagsuot ng pajamas ko. Nakipagtalik sa asawa ko. At pinalayo mo si Kyle sa akin. Kaya, sabihin mo nga, nagnakaw kanino? Karapat-dapat ka dyan. Hindi ka naman karapat-dapat kay Leon. Ako palagi ang minahal niya. At si Kyle ay anak ko. Mukhang hindi mo naiintindihan ang simpleng salita. Daphne, ipunin mo lahat ng ebidensya laban kay Yvonne sa nakaraang 2 taon. Pagbili ng peking gamot, hinalang panloloko. Sa tingin ko, ang lugar mo ay sa bilangguan, hindi dito sa bahay ko. Hindi mo pwedeng gawin yan. Elena, ang kapal ng mukha mo. Nananloko ka na ng tao para sa pera? Bago pa ako makipaghiwalay, hindi pa nga natin nababanggit, ginamit mo ang pangalan ng pamilyang Verde para mangloko. Sa anumang paraan, kaya ko. Elena, hinampas mo ako? Ikaw! Daphne, ang iingay ng mga taong katulad niya. Sa susunod, para sa kanyang klase, huwag mo nang papapasukin. Diretsuhin mo na lang. Opo, ma'am. Elena, bitawan mo ako.